Ikaw ba ay nababagabag sa misteryo sa likod ng pagkamatay ni Cherry Gill? Kailangan mong marinig ito kung hinahanap mo ang katotohanan sa likod ng alamat. Sino nga ba si Evangeline Rose Gill Eigenmann? Para sa marami, siya si Cherry Gill, isang icon na naghari sa mga pelikula at telebisyon ng Pilipinas sa loob ng halos 5 dekada. Ang buhay niya ay parang pinagtagtagpitagping tela ng paghanga ng publiko at mga personal na laban, isang galing sa pagkontrol sa harap at likod ng kamera. Bilang sila primera kontrabida, siya ang pinakamagaling na kontrabida, pero malayo sa spotlight, siya ay isang ina, isang kaibigan, isang babaeng naghahanap ng sarili niyang katotohanan. Ngayon, sisilipin natin ang mga tagong bahagi ng misteryosong buhay ni Cherry Gill, isang kwento ng pagbabago, tibay ng loob, at isang pamana na patuloy na bumibihag kahit tapos na ang palabas. Twin 70s. Isang batang Cherry Gill ang unang nasilayan sa harap ng kamera. Sa edad na siyam, lumabas siya sa pelikulang Bubot na Bayabas noong 1975 kasama ang kanyang inang si Rosemary Gill. Dito nagsimula ang kanyang paglalakbay sa showbiz. Nagmarka agad ang kanyang presensya kahit bata pa lamang. 1978, sa tulong ng kanyang pamilya, unti-unting nakilala si Cherry sa industriya. Isa sa mga unang proyekto niya ay ang pelikulang Problem Child, kung saan nakatrabaho niya ang kapatid na si Michael De Mesa. 1980, nagsimula siyang sumikat bilang isang teen actress sa pelikula at telebisyon. Lumabas siya sa Oro Plata Mata noong 1982, isang pelikulang naging turning point ng kanyang karera. 1985, nagbida siya sa Bituing Walang Ningning bilang Lavinia Arguelles. Dito sumabog ang kanyang kasikatan at dito rin nabuo ang iconic na linyang, "You're nothing but a second-rate, trying hard copycat." Mula sa mga unang hakbang hanggang sa pag-abot ng tugatog ng kasikatan, unti-unting hinubog ni Cherry Gill ang sarili bilang isang tunay na bituin ng pelikulang Pilipino. Sa bawat proyekto, mas tumibay ang kanyang pangalan, hindi lang bilang anak ng mga batikang artista, kundi bilang isang aktres na may sariling tatak at lakas. Para lubos na maintindihan si Cherry Gill, kailangan mo munang alamin ang kanyang pinagmulan at ang mga unang taon ng kanyang buhay na humubog sa kanya. Ipinanganak si Cherry Gill bilang Evangeline Rose Gill Eigenmann noong Hunyo 21, 1963 sa Maynila, anak ng mga batikang artista na sina Rosemary Gill at Eddie Mesa. Lumaki siya sa isang tahanang puno ng sining at musika. Ang hapagkainan ng pamilya ay parang entablado para sa damdamin, kwento at mga puna. Kasama niya sa paglaki ang mga kapatid na sina Mark Gill at Michael De Mesa. Nakalaunan ay sumunod din sa yapak ng kanilang mga magulang. Nag-aral si Cherry sa St. Paul College sa Pasig, kung saan una niyang nahasa ang kanyang talento sa pag-arte at pag-awit sa mga school program at teatro. Bago pa man siya sumabak sa showbiz, naranasan ni Cherry ang tipikal na buhay ng isang batang babae, masayahin, mahilig sa musika at palakaibigan. Ngunit sa murang edad, ramdam na niya ang bigat at saya ng pagiging bahagi ng isang tanyag na pamilya. Nagsimula siyang umarte noong dalagita pa, hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa matinding pagnanais na maging kakaiba at mag-iwan ng sariling marka. Ang pangalang Eigenmann ang nagbukas ng mga pinto, pero ang talento at walang humpay na pagsisikap ni Cherry ang nagpabago sa kanya bilang isang icon. Ginawa niyang lakas ang bigat ng pamana para sa kahusayan at gumawa ng sarili niyang trono sa pelikulang Pilipino. Hindi lang basta gumanap ng kontrabida si Cherry Gill, binago niya ang kahulugan nito. Bilang sila primera kontrabida, nagdala siya ng talino, gilas at kahinaan sa kanyang mga papel na nagpahirap kalimutan sa kanyang mga kontrabida. Ang kanyang tanyag na titig ni Lavinia Arguelles ay kayang patahimikin ang isang silid. Bawat kilos niya ay pinag-isipan at makapangyarihan. Nakita niya ang pagiging tao sa pinakamadilim na karakter. Pinilit ang mga manood na makita ang sakit sa likod ng kasamaan. Ang kanyang galing ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa mga kasamahan at paghanga mula sa mga tagahanga. Nagtakda ng bagong pamantayan para sa pagiging kontrabidas sa pelikula. Si Cherry Gill ang naging batayan, ang gintong pamantayan para sa lahat ng naglakas loob na gumanap ng kontrabida. May ilang linya sa pelikula na nagiging alamat.
Para kay Cherry Gill, ito ay ang "You're nothing but a second-rate, trying hard copycat sa bituing walang ningning." Binigkas ng may lamig at husay, naging tatak ito sa kultura, kinopya, ginaya, at ginawang walang kamatayan sa iba't ibang henerasyon. Ang sandaling iyon ay hindi lang tungkol sa mga salita, kundi sa matinding emosyon at kapangyarihan na ibinigay niya dito. Ang linya ay naging kanyang tatak, isang mapaglarong pasanin na tinanggap niya ng may pagpapatawa at gilas. Hinihiling ng mga tagahanga na ulitin niya ito, ginagawang isang tanda ng pagmamahal ang isang insulto sa pelikula. Sa isang di malilimutang eksena, inukit ni Cherry Gill ang kanyang pangalan sa puso ng pop culture ng Pilipinas. Noong 2022, gumawa ng matapang na hakbang si Cherry Gill. Umalis ng Pilipinas papuntang New York para makasama ang kanyang mga anak. Ngunit bago ang lahat ng ito, may makulay at masalimuot na bahagi ng kanyang personal na buhay. Ikinasal si Cherry Gill kay Ronnie Rogoff, isang Israeli violinist, at nagkaroon sila ng 2 anak, isang babae at isang lalaki. 20 taon silang nagsama bago naghiwalay noong 2008. May isa pa siyang anak na lalaki, ang kanyang panganay, mula sa naunang relasyon kay aktor Leo Martinez. Matapos ang kanilang paghihiwalay, ang 2 anak ni Gill kay Rogoff ay napunta sa kustodiya ng kanilang ama sa Israel, habang ang panganay ay nanatili sa Pilipinas kasama niya. Sa kalaunan, ang 3 anak ni Cherry ay nanirahan sa Estados Unidos. Noong 2021, iniulat na nagkasundo muli sina Gill at Rogoff at nagpasya silang maging companions sa isa't isa. Inahitan niya ang kanyang ulo bilang simbolo ng muling pagsilang. Tinanggal ang bigat ng kanyang pagiging pampublikong personalidad para yakapin ang bagong kabanata. Hindi na lang siya ang iconic na kontrabida, naging si Evangeline siya, isang babaeng naghahanap ng katotohanan at kapayapaan. Sa New York, nakahanap siya ng saya sa mga simpleng sandali, nagtatrabaho sa isang veterinary clinic at pinahalagahan ang oras kasama ang kanyang pamilya. Ang tahimik na pagre-rebelde laban sa kasikatan ay nagpakita ng kanyang kapakumbabaan at lalim. Ang kanyang pagbabago ay isang pampublikong kilos na may pribadong kahulugan, isang huling, nakakaantig na kabanata kung saan nabuhay siya ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ito ang tunay na pagtuklas sa sarili, malayo sa mga ilaw ng kamera. Sa likod ng kanyang muling pagsilang sa New York, sinimulan ni Cherry Gill ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay, malayo sa mga ilaw ng entablado at kamera, pero puno ng pag-asa at bagong simula. Sa siyudad na hindi natutulog, nakita niya ang kapayapaan at kalayaan na matagal na niyang hinahanap. Pero sa gitna ng kanyang pagbangon, may pinagdaanan si Cherry na lihim na laban. Nakita sa kanya ang isang bihirang uri ng cancer sa matris noong 2021. Isang sakit na nagbabago sa takbo ng kanyang buhay at nagdala ng matinding pagsubok na hindi niya inasahan. Pinili niyang itago ang kanyang sakit. Piniling hindi ipaalam sa publiko ang hirap na kanyang pinagdadaanan. Kahit sikat siya, mas pinili niyang manahimik at maging pribado para mapanatili ang dignidad at kapayapaan ng kanyang personal na laban. Gusto niyang maalala siya sa kanyang sigla, hindi sa kanyang paghihirap. Sa bawat ngiti at tawa, itinago niya ang sakit at ipinakita ang tapang na hinangaan ng marami. Tanging ang kanyang pinakamalapit na mahal sa buhay lang ang nakakaalam ng kanyang paghihirap. Sila ang naging sandalan niya sa mga oras ng panghihina at pagdududa. Sa piling nila, nakita niya ang lakas para magpatuloy. Para sa mundo, ang kanyang ahit na ulo ay simbolo ng kalayaan, hindi ng kahinaan. Ginamit niya ito bilang pahayag ng kanyang paninindigan, isang paraan ng pagtanggap at pagyakap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Hinarap niya ang paggamot ng may parehong tibay ng loob na dala niya sa kanyang mga papel. Hindi kailanman sumuko kahit mahirap at masakit. Sa bawat araw ng gamutan, pinili niyang maging matatag at inspirasyon sa iba. Ang kanyang espiritu ay hindi nabali kahit humina ang kanyang katawan. Sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumibay at naging huwaran ng lakas ng loob. Ang kanyang pananahimik ay isang kilos ng lakas, isang paraan ng pagprotekta sa sarili at sa mga mahal niya. Sa katahimikan, nakita niya ang kapayapaan at pagtanggap. Pinrotektahan niya ang kanyang pamilya at kinontrol ang kanyang kwento hanggang sa huli, isinulat ang sarili niyang kasaysayan na puno ng dignidad at pagmamahal.
Nang lumabas ang balita ng kanyang pagpanaw noong Agosto 2022, nagulat at nalungkot ang buong bansa. Marami ang hindi nakaalam ng kanyang pinagdadaanan, kaya't mas lalong naging mabigat ang balita. Hindi lang ang kanyang pagkamatay ang ipinagluksa ng bansa, kundi pati ang pagkawala ng isang huwaran ng tapang at dignidad. Kundi ang tahimik na tapang na ipinakita niya, isang tapang na hindi kailanman ipinagyabang, pero ramdam ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang kanyang mga huling buwan ay naging patunay sa kanyang pagkatao, matatag, marangal at lubos na pribado. Sa kanyang katahimikan, iniwan niya ang isang pamana ng inspirasyon at pag-asa para sa lahat. Sa labas ng kamera, si Cherry Gill ay isang mapag-arugang mentor. Ginagabayan niya ang mga batang artista ng may karunungan at kabutihang loob. Ang bawat proyekto ay para sa kanya ay isang klase kung saan nagtuturo siya ng disiplina, respeto at pagmamahal sa sining. Ang kanyang paggabay ay nag-iwan ng malaking marka sa mga umuuspong na bituin. Naalala siya ng mga ito bilang mahigpit pero lubos na mapagmalasakit. Ang kanyang mga pagkakaibigan sa industriya ay malalim. Ang kanyang samahan kay Sharon Cuneta, ang kanyang katapatan sa mga kasamahan, ang kanyang init sa likod ng mga eksena. Ang kaibahan ng kanyang pagiging kontrabida sa screen at ang kanyang kabaitan sa totoong buhay ang nagpaganda pa sa kanyang pamana. Pinatunayan niya na aari kang maging matindi sa kamera at maawain sa buhay. Sa pamamagitan ng mga tinuruan niya, ang kanyang impluensya ay dadaloy sa pelikulang Pilipino sa mga henerasyon. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, tahimik na hinarap ni Cherry Gill ang isang mabigat na pagsubok, ang pagkakasakit niya ng endometrial cancer. Pinili niyang itago ito sa publiko, nais niyang manatiling pribado ang kanyang laban. Sa kabila ng kanyang sakit, maingat niyang tinapos ang kanyang karera sa entablado at pelikula. Nagdesisyon siyang lumipat sa Amerika, dala ang pagnanais ng katahimikan at personal na paglago. Kasama ang kanyang mga anak at malalapit na kaibigan, nagpagamot siya sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York. Isang makasaysayang hakbang ang kanyang paghahit ng buhok, isang simbolo ng pagtanggap, tapang at personal na pagbabago. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag at inspirasyon sa marami. Pumanaw si Cherry Gill noong ika-5 ng Agosto 2022 sa New York dahil sa endometrial cancer. Ang kanyang mga labi ay incremate sa New York at ang ilan sa kanyang abo ay inilibing sa Bukidnon, ang kanyang paboritong lugar. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang legasiya ng tapang, dignidad at walang hanggang inspirasyon. Ang pagpanaw ni Cherry Gill noong Agosto 2022 ay nagdulot ng matinding pagkabigla at lungkot sa buong Pilipinas. Isang bansa na nagluksa hindi lang sa pagkawala ng isang aktres, kundi sa pagpanaw ng isang tunay na icon ng kultura. Sa bawat sulok ng bansa, dama ang bigat ng kanyang pagkawala. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng husay at tapang sa industriya ng pelikula at telebisyon. At ang kanyang presensya ay palaging nagbibigay ng kakaibang sigla sa bawat eksena. Nagbuhos ang mga pagpupugay mula sa mga kasamahan, kaibigan at tagahanga. Bawat isa ay naaalala ang kanyang galing, pagpapatawa at kilas. Sa mga memorial, naroon ang mga kwento ng inspirasyon at pasasalamat. Mga alaalang nagpapakita kung paano niya hinubog ang buhay ng marami, hindi lang bilang artista, kundi bilang mentor at kaibigan. Ang social media ay naging isang digital na lamay kung saan ibinabahagi ng mga tao ang kanyang mga iconic na eksena at ipinagdiriwang ang kanyang walang takot na estilo. Mula sa mga viral na linya hanggang sa mga video montage, bawat post ay patunay ng malalim na epekto niya sa kultura ng bansa. Maraming kabataan ang muling nadiskubre ang kanyang mga pelikula at natutunan ang halaga ng kanyang kontribusyon. Ang kanyang pagkamatay ay nagmarka ng katapusan ng isang panahon. Si La Primera Contravida ay walang kapalit. Ang entablado at pelikula ay tila nawalan ng liwanag, at ang kanyang kakaibang lakas ay ramdam na ramdam ang pagkawala. Ipinagluksa ng bansa ang pagkawala ng isang alamat na nagpaliwanag sa entertainment ng Pilipinas sa loob ng halos kalahating siglo. Maging ang mga hindi niya nakatrabaho ay nagbigay pugay, tanda ng lawak ng kanyang impluensya at pagmamahal ng sambayanan. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng puwang, ngunit ang kanyang pamana ay nananatili sa bawat linya, bawat titig, bawat di malilimutang pagganap. Ang kanyang mga obra ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at manonood. Si Cherry Gill ay higit pa sa isang bituin sa pelikula.
siya ay isang pambansang yaman, isang alamat na hindi kailanman malilimutan. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang pamana ng tapang, sining at pagmamahal na patuloy na magliliwanag sa puso ng bawat Pilipino. Gaptus. Sa likod ng biglaang pagpanaw ni Cherry Gill, hindi maiwasan ng publiko ang magtanong. Lumitaw ang samut-saring espekulasyon, mula sa mga simpleng kwento ng pagkakagod hanggang sa mga mas misteryosong teorya tungkol sa tunay na dahilan ng kanyang pagyaw. Sa mga online forums at social media, mabilis na kumalat ang mga haka-haka. Mayroon bang hindi nasabing karamdaman? Pinili ba niyang itago ang kanyang kalagayan upang mapanatili ang kanyang dignidad at privacy? O may hindi pa nalalalantad na detalye na tanging pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang nakakaalam? Ang ilang tagahanga, nalulungkot at naguguluhan, ay naghanap ng mga palatandaan sa kanyang mga huling panayam. Mga salitang tila may malalim na ibig sabihin, mga tanong na tila may tinatagong sagot. May mga eksperto ang nagsabi ito ay isang pagpipilian ng isang artistang nais panatilihin ang kanyang misteryo. Isang huling pagganap na puno ng dignidad at katahimikan. Ang iba naman, naniniwala na ang kanyang tahimik na laban ay isang uri ng mensahe na ang tunay na lakas ay hindi laging ipinapakita sa harap ng kamera. Habang patuloy ang diskusyon, naging bahagi na rin ng kanyang alamat ang mga tanong na ito. Ang bawat teorya ay dagdag sa kanyang misteryo, at sa halip na bawasan ang kanyang legacy, lalo lamang itong lumalalim. Ang kanyang pagpili na manatiling pribado sa huling yugto ng kanyang buhay ay naging paalala na kahit ang mga pinakatanyag ay may mga lihim na pinipiling itago, bilang anyo ng lakas, o marahil bilang huling regalo ng katahimikan sa mundong sanay sa ingay. Ang mga haka-haka at teorya ay patuloy na umiikot, ngunit sa huli, mas nangingibabaw ang respeto at paghanga sa kanyang naging desisyon. Pinakita ni Cherry Gill na ang tunay na alamat ay hindi lang nabubuo sa mga sagot, kundi sa mga tanong na iniwan niya sa ating lahat. Sa kanyang katahimikan, mas lalong naging makapangyarihan ang kanyang tinig. Isang paalala na ang misteryo ay bahagi ng tunay na sining, at na ang kanyang pamana ay hindi kailanman mabubura ng alinmang espekulasyon. Bakit pa rin tayo nabibighani ng kwento ni Cherry Gill? Ano ang meron sa kanyang presensya na patuloy na humahawak sa ating imahinasyon kahit lumipas na ang panahon? Dahil siya ay isang master ng mga kaibahan, kontrabida at mentor, icon at misteryo. Sa bawat pagganap, ipinapakita niya ang lalim ng damdamin at katalinuhan na bihirang makita sa industriya. Ang kanyang buhay ay isang drama ng liwanag at anino, puno ng tagumpay at pagsubok, ng mga sandaling tahimik at ng mga eksenang sumisigaw ng emosyon. Sa haba ng kanyang karera, pinarangalan si Cherry Gill ng mga prestihiyosong parangal, kabilang ang Gawad Urian Best Supporting Actress, FAMAS Best Supporting Actress, at iba pang pagkilala mula sa mga award-giving bodies. Isa siya sa 83 awardees ng ani ng Dangal Award mula sa National Commission for Culture and the Arts, NCCA, bilang kinatawan ng cinema category noong Pebrero 29, 2016. Noong taon ding iyon, nanalo siya ng Best Actress sa Asian Film Festival para sa kanyang papel sa Sonata at Best Actress in a Foreign Film sa Madrid Film Festival para sa kanyang pagganap sa Mana. Ilang beses siyang itinanghal na pinakamahusay na kontrabida sa pelikulang Pilipino, patunay ng kanyang husay at dedikasyon sa sining ng pag-arte. Isa rin siya sa mga pangunahing karakter bilang Luciana sa Dolce Amore mula 2015 hanggang 2016, kung saan nakasama niya ang sikat na tambalang Liz Quen na nagpatunay ng kanyang versatility at patuloy na impluwensya sa bagong henerasyon ng mga manonood. Ang kanyang pamana ay tinukoy ng kanyang sining at ng kanyang misteryo. Hindi lang siya basta artista, isa siyang alamat na patuloy na pinag-uusapan at hinahangaan at kinagalang ng buong industriya. Hinarap niya ang kanyang huling kabanata ng may tapang. Ipinakita ang tunay na lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na hindi natin lubos na alam. Pinili niya ang katotohanan at dignidad kaysa sa palabas. Pinatunayan na ang tunay na kagandahan ay makikita sa pagiging totoo sa sarili. Naalala natin siya hindi lang sa kanyang mga papel, kundi sa mga aral na iniwan niya sa bawat eksena at sa bawat taong kanyang nakasalamuha. Kundi sa mga tanong na iniwan niya at sa inspirasyon na ibinibigay niya. Marami ang napukaw, marami ang nagbago dahil sa kanyang halimbawa. Itinuro sa atin ni Cherry Gill na mamuhay ng buong tapang, yakapin ang bawat kabanata, at huwag matakot ipakita ang ating tunay na sarili.
at humanap ng lakas sa kahinaan, sapagkat doon natin natatagpuan ang ating tunay na halaga at pagkatao. Siya ay higit pa kay La Primera Contravida. Siya ay isang tunay na orihinal, isang babaeng hindi natatakot maging iba at mag-iwan ng marka. Isang babaeng may laman at espiritu na nagbigay ng kulay at lalim sa bawat kwento na kanyang ginampanan. Ang kanyang alamat ay nananatili, patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at manunood. Laging nagbibigay ng paghanga at paggalang sa lahat ng nakakarinig ng kanyang kwento. Isang kwento ng tapang, sining, at walang hanggang misteryo.